ganitong pangyayari ang nagaganap sa parokya ng Sagrada Pamilya sa Western Solana, Archdiocese ng Tuguegarao, Cagayan Valley. Mainit na inangkin ng mga sambayanan ang simbahan. Masigasig silang nakikilahok sa misyon ng pagpapanibagong espiritual at integral na pagpapala para sa lahat. Si Father Manuel Catral, isang batang paring diyosesano, ang naging puso ng pagbabagong ito. Itinataguyod niya ang espiritualidad ng BEC at buhay katiwala upang akayin ng parokya sa isang malalim na karanasang espiritual na may layuning magdulot ng kaginhawaan sa pinakadukha. Itinalagang kura paroko si Father Manny ng bagong tatag na parokya taong 2007. Bilang direktor ng Social Action at BEC ng Diocese, kanyang ipinatupad ang programa ng mga susing institusyon na ito sa pagsisimula ng bagong parokya. Sa pagsasakatuparan nito, kanyang inorganisa ang sambayanan at lumikha ng mga angkop na istruktura. Hindi po napapasok ito ng talagang simbahan. Kung kailan lang dumating si Father, doon lang niya napasok niya na buwana, nagkakaroon kami ng misa. So ang mga tao, hindi nila tanggap kasi ang alam nila, pag magsimba sila is birthday, fiesta. Yun lang po ang alam. Kahit kami, yun lang po ang alam namin. So malaking pagbabago. Pinasok po ng simbahan yan kasi makikita po sa mga barangay na hirap ang umiiral sa amin. Kaya sa pagmimisa ng aming pari, hindi lang kasi spiritual ang nasa isip niya, nakasali ron ang pamumuhay ng mga tao. Kaya nung napatunayan niya na ganun pala ang pamumuhay ng tao sa barangay, kaya gumawa siya ng solusyon para matugunan kung ano yung mga problema sa mga barangay. Ang unang ginawa namin ay nung nagbisita ko ng bahay-bahay, Kadagimong po. So, doon namin malalaman kung ano ba talaga yung problema nila. Tapos pagkatapos nun malaman namin yung problema, magseset si Father Manny ng meeting para masagot yung problema nila sa community. Ang Basic Ecclesial Communities o BEC ay maliliit na grupo ng pamilya na pinangungunahan ng mga laikong leaders na may pananagutan sa kura paroko. Sila ay mga sambayanang may maigting na ugnayan at aktibong nakikilahok sa misyon ng paglilingkod, pagsamba at pagpapahayag, at bilang sambayanan ng mga dukha. Ang mga BEC ay konkretong pagsasakatuparan na modelong komunitaryan ng simbahan na isinusulong ng Vatican II. Sa parokya ng Sagrada Pamilya, ang isang BEC ay binubuo ng 30 hanggang 40 na pamilya. May 70 BECs na dito na nahati sa 4 na clusters. Gimong-gimong is a community or sambayanan sa Tagalog. Ngayon, ang ginagawa is pumili sila ng mga volunteers nila na magte-training doon sa sentro. Na ang ginawa naming sentro na isang barangay din, pero highway kasi siya, kaya doon sila pumupunta yung mga leaders na napipili doon sa mga barangays. Pero nung una, luha, sakit ng kalooban. Para kaming mga batang nagsusubmong pag nagsasama-sama kami. At ang kagandahan po doon, nakabuo kami ng pamilya, at ito po yung itinuturing namin pamilya, yung mga samahan dito. Kasi nung una, nasa barangay lang kami, halos ang kapitbahay namin hindi namin kilala kasi kanya-kanya po yun. Ang BEC ay hindi lamang pang-spirituality, kundi tinututukan din nito ang kalagayan ng pamumuhay ng sambayanan, kung paano ito makakatulong na maiangat ang kalagayan ng pamumuhay ng sambayanan. Habang inorganisa ni Father Manny ang BEC sa parokya,
Siya ay nakadalo sa mga pag-aaral tungkol sa buhay katiwala na isinagawa ng Socio-Pastoral Institute at ng kanyang mission partner, St. Thomas More Parish, Denver, Colorado, USA. Ang pagiging katiwala ay isang gawin ng pamumuhay, isang buong buhay na pananagutan sa Diyos na may likha at may-ari ng lahat. Sapagkat ang pagiging katiwala ay mapanagutang pamamahala ng mga kaloob ng Diyos, kaloob na panahon, talino at yaman. Tinatawag tayo upang isaayos ang ating ugnayan sa Kanya, sa kalikasan at sa kapwa. Nabatid ni Father Manny na ang buhay katiwala ay isang makapangyarihang lakas para sa integral na pagpapahayag ng pananampalataya, kung kaya't kaagad niyang ipinalaganap ang espiritualidad na ito sa buong parokya. Malaki ang nagawa sa akin, sa sarili ko at sa pamilya ko, nang ako'y maging isang katiwala. Nung ako'y naging katiwala na, talagang malaki ang nagawang pagbabago sa akin, sa pananaw ko, sa ating pananampalataya. At higit sa lahat, yung ako'y nakikialam na sa kapakanan ng iba talaga. Marunong na akong magbigay. Yung sinasabi nating treatise na time, talent, and treasure. Talagang naibabahagi ko na yon ng bukas loob talaga. Para sa akin, personally, ang nangyari is, nung una, isinasagawa ko lamang ito dahil nga program. At saka ginagawa ko to dahil ako nga yung BEC coordinator at gusto ko ring maipakita na kung paano ba talaga ang isagawa ang pagtataguyod ng mga BEC sa isang parokya. Ngunit pagkatapos ng spirituality of stewardship, nagbago na rin yung pananaw ko dahil naisip ko na this is not something about programs. Ito ay may mas mahalaga pang mga kahulugan para sa akin dahil talaga na nga naman na kinakailangang ikaw ay maging katiwala ng simbahan sa iyong parokya. At ito yung naging driving force para maipagpatuloy pa yung mga ginagawang pagbabago sa aming parokya. Pero dahil na rin siguro doon sa paniniwala na kailangang maging katiwala ka sa iyong parokya na dapat ipagpatuloy ang mga bagay-bagay na ito, hindi lamang dahil sa yan ay trabaho mo, kundi ito ay ibinigay sa iyo ng Diyos bilang mapanagot ang katiwala. Susi sa tagumpay ni Father Manny ay ang pagsisikap niya mabigyan ng lahat ng pagkakataong magkaroon ng makabuluhang bahagi sa pakikisangkot at pagpapasya. Napakahalaga dun sa prosesong yon yung pagtitipon-tipon namin sa parokya at the 4th Sunday of the month. We do that every month. Dun sa ika-4 na linggo ng buwan na yon, nagtitipon-tipon ng lahat ng mga tagapatnubay na ito sa parokya. At doon, tinitignan talaga namin kung ano yung mga pangangailangan ng mga tao, kung ano yung pangangailangan ng mga communities na nabuo na dahil nga doon sa pagpapatupad o doon sa sinasagawa naming mga pagsasanay para sa mga leaders na ito, ng mga tagapatnubay na ito. Doon sa mga sharing of experiences na yon, ang unang mga lumabas ay yun nga yung mga pangangailangan nila sa spiritual. Like for example, kinakailangan nila ng mga lay liturgical ministries kasi nga buwan-buwan na yung misa nila, kaya nangailangan din sila ng mga lay liturgical ministers. At ang ginawa namin ay tinipon uli namin yung mga napili ng mga sambayanan na mag-represent sa kanila upang maging mga lay liturgical ministers. At ito yung mga binigyan namin ng mga training. Sa kasalukuyan, ang 16 na barangay ay mayroon ng laikong katiwala liturhiya na tumutulong sa pagdiriwang ng banal na misa, pagsasaayos ng mga kapilya at iba pang mga gawain. Nakita din namin ang mga pangangailangan ng mga formation ng mga family life ministers. Kasi nga, nag-implement kami sa parokya na bago ka magpabinyag, bago ka magpakasal, kinakailangan mag-attend muna ng mga pre-sacramental catechesis. At dahil wala nga kaming parish center, kinakailangan naming magsanay o mag-train ng mga facilitators, ng mga tagapatnubay sa iba't ibang barangay. Pumili si Father Manny